Magandang araw pong muli sa inyo mga ka-ITIAP. Long time no see. Tagal nung huling video natin ano at ako ay humihingi ng paumanhin na hindi ako nakagawa ng iba pang video pagkatapos nung huli natin na napanood ninyo. At ito ngayon, magdadagdag tayo ng isa pang video para sa ating YouTube channel sa itiap.org. Ah, ang ating tatalakayin ngayon ay yung mga katanungan ng mga member natin doon sa Facebook page at saka sa chat. May mga nag-chat ngayon kasalukuyan, may kausap ako sa chat na sinasagot ko yung tanong niya. Kaya ito na rin yung isang sasagutin ko para lang sa kapakinabangan ng iba rin na member na nakita kong ilang beses na rin na naitanong ito. Kaya isasama ko dito sa pag-uusap natin. Okay, kaya ito, umpisahan na natin para hindi na tayo matagalan. I'm 21 and I have a lot of work experience. Yung ibang trabaho, pinagsabay-sabay ko po kaya po ang dami ko pong experience at pwede ko pang madagdagan. 6 months tendera sa mini grocery store at bakery, 6 months company, 6 months company, 1 month food business ihaw-ihaw, 1 year extra job as designer assistant sa isang paggawaan ng gown, 1 and 6 months encoder. Wala po akong COA na mapo-provide sa dalawang company na pinagtrabahuhan ko, pero mayroon akong at least 1 year contribution sa SSS galing sa kanila. Wala din po akong mapo-provide na COA sa ibang naging work ko. Alright, ito yung tanong niya. Qualified po ba ang mga naging work experience ko? Ano po ang course na bagay sa work experience ko? Okay lang ba na magpasa na lang ng ibang documents at magpatunay na nagtrabaho po talaga ako sa kanila? Halimbawa, kontak po ng mga naging boss ko, pictures ng customers. Pwede na po ba akong mag-enroll agad kapag 23 na ako? Ayan, hindi maganda na alam niya ang requirement. Okay, di sagutin natin. Una, dapat 23 years old ka para pwede kang mag-enroll. Kaya sabi niya 21 pa lang siya at hihintayin niya na maging 23 siya kung pwede na siyang ma-qualify. Ito ngayon ang sagot kay anonymous participant. Ano? Kumpletuhin mo yung mga document mo habang hinihintay mo kasi 2 taon pa naman yan. At pag nakumpleto mo na siya at titingnan mo kung ano yung magkakatugma, ano yung sinasabi nila na total aggregate 5 years na trabaho mo sa isang field ay dapat pagsamasamahin mo yon. Magkakaiba mang kumpanya, magkakaibang trabaho, magkakaibang amo, pero magkakaugnay, magkakapareho yung field of expertise kung ano yung trabaho, kung related sa bawat isa. Yun yung pagsamasamahin mo at may COE lahat yan, mayroong document, mayroong ebidensya, ay pwede mong isubmit para ikaw ay ma-evaluate at titingnan nila kung ano ang pwede sa'yo na degree. Kaya siguro after 2 years, pag nakumpleto mo na lahat yung mga document mo na yan, mag-inquire ka uli at siyempre yung experience mo na naidagdag sa 2 taon pa ay pwede nang may maisasagot sa'yo ang mga expert kung ano ang i-advise nila na pwede mong applyan na degree. Yung siyempre, yung first option mo na related doon sa experience mo at saka second option at may maipapayo sila sa'yo. Sa ngayon, iyan lang muna ang pwede mong gawin. Okay, ito pang isa. 7 years na sa food business registered sa DTI and BIR ang business namin. Ako na din ang bookkeeper. Pasok kaya ito sa BSBA management? Salamat. Maganda itong tanong. Yes, pwede yan sa BSBA management. At dahil kumpleto naman ang yung business permit, sigurado mayroon kang mayor's permit din sa negosyo mo. Ang isa pang option na pwede mong kunin na degree dyan ay Bachelor of Industrial Technology, major in Food Service Management. Yan, mayroon sila sa PSU niyan. Ay isa sila sa pinakamura na school kasi State University at saka self-paced modular sila. Ang cost ng total mula enrollment hanggang graduation ay aabot ka ng between 25,000 and 30,000 pesos. Lahat na yan. Ano? Ilalagay ko yung PSU link dito sa baba. At syempre yung ibang mga member alam na nila kung nasaan yung
link ano. I-she-share ko lang itong ating, website kung saan mahahanap yung mga information na kailangan ninyo dito sa ating website na itiap.org. Oo, ngayon may February 22 tayo nagre-record at nandito yung itiap Certified Degree, itiap Philippines. Ano ang kailangan mo para ikaw ay magkaroon ng certified degree under the program? Work experience, informal training, projects and clients, acquired skills. Pagkatapos yung na-enroll mo na credits, na yun na nga ang galing doon sa mga school dahil kung nag-submit ka ng requirement mo ay titingnan nila, i-evaluate nila yung mga credential mo at titingnan nila kung ano pa ang kulang na kailangan mong i-enroll na subject at saka mga units para makumpleto yung pagiging full na degree ng mga experience mo. Yan. Okay, pag tiningnan niyo ito, scroll niyo lang pababa. Sa cellphone medyo magkaiba no? Pag ginanon niyo sa cellphone, ganyan liliit ng liliit. Ito parang ganyan ang itsura niya sa cellphone. Pero pag sa desktop ay ayan siya. So i-scroll up natin. Andito yung mga iba't ibang link. Ito ay pag pinindot nyo yan, makikita ninyo kung anong isang page ito. Ito yung English. Ano? What is it? What is ITIAP? Ayan. Balik tayo sa home. Ano ang ITIAP? Sino ang pwede sa ITIAP? Paano ang pag-enroll? Updated manual, YouTube channel. Mayroon tayong YouTube channel. Ito yung ginagamit natin ngayon. Yung YouTube channel natin. Pagkatapos kung kailangan nyo ng sample documents, nandito, sample letter, application letter, sample COA, CV, kung gusto nyo gumawa, DFR, yung detailed functions and responsibilities, at saka yung application form. Yung application form natin ay mayroong PDF at saka yung may downloadable din na pwede mong i-edit sa Microsoft Word. Galing mismo ang application form na ito sa CHED. At sa CHED din na download ito, kaya lang inilagay din natin dito para madali ninyong mahanap para kasama sa guide natin. At pwede ninyong i-type ngayon sa computer kaysa sa i-handwritten ninyo. So, yan yung mga ilang guide dito sa ating website na siguradong makakatulong sa inyo sa paghahanap ninyo ng mga kasagutan sa inyong mga katanungan. Ano? Ngayon, ang PSU nandito. Pagka nandito kayo sa website, in-scroll nyo lang, nandyan sa sidebar, sa right sidebar, ito yung DIMSO, andyan yung PSU. At nandyan yung kompleto na information tungkol sa kanila, ano yung mga degree na mayroon sila, ano yung procedure, andyan yung, ito na mismo yung sinishare ni Ma'am Aying Diola sa Facebook group din na information na kung kanino ninyo isi-send, ano yung offered na degree, kanino ninyo i-send. Ayan, ibinigyan niyo sa atin, binigyan tayo ng permission na gamitin ito at ilagay dito. Kasi pag in-scroll ninyo pababa, titingnan ninyo yung iba pang information at saka yung mga fee schedule. Kaya malalaman ninyo kaagad, matatantyan nyo kung magkano ang inyong maximum na babayaran. Ayan, 28,900. Kaya transparent itong page ng PSU. Wala silang itinago na information para kayo ay matulungan. Ngayon may nagtanong kanina, ano itong residency period? May kausap ako kanina sa chat at ito yung tinatanong niya. Okay, sagutin natin ito ngayon. Individuals enrolled under the program is required to have minimum residency of 6 months. This means that even if your enrolled subjects are completed in less than 6 months, you cannot apply for graduation even if you have complied with all the requirements. You will be provided additional instructions when your pre-evaluation is completed. Anong ibig sabihin nito? Ay yung naka-chat ko kanina, ngayon, ka-chat ko ngayon. Ibig sabihin, kapag natapos mo lahat ng requirement mo, yung module mo, yung subject mo, exams mo, ng 4 months, pwede ka na bang mag-apply ng graduation? Ang sagot, hindi. Hintayin mo makumpleto yung minimum na 6 months na residency bago ka mag-apply for graduation. Paano kung yung tanong niya, paano kung 7 months? O 7 months, pwede ka nang mag-apply ng graduation at ipaprocess na nila yung graduation mo. Provided na nakumpleto mo lahat, pati bayad. Ano? Ito naman yung isa pang additional na tanong na tungkol dyan din sa residency.
Makukuha ko na ang diploma at gagraduate na ako? Oo, yun na nga yun, gagraduate ka. Paano naman yung maximum na 2 years? O kapag lumagpas ka ng 2 years, kailangan mong mag-re-enroll ulit sa kanila. Paano yung binayad mo? I-re-apply uli yung payment mo, hindi ka magbabayad ulit. Yun naman ang paliwanag ni Ma'am Aying. Tinanong ko sa kanya ito personally at yun ang kanyang sagot na i-re-apply yung bayad mo na hindi mo nagamit. Di mabait. Siguro doon sa re-enrollment, kailangan mong magbayad uli ng enrollment fee, pero yung ibang mga katulad ng tuition ay hindi na. Pero yung siyempre yung assessment, yung enrollment, baka mayroon kang babayaran doon. Kasi re-enrollment yun eh. So mayroong fee yun. Yun yung kasagutan doon sa isang tanong na ibig sabihin ng residency period. Meron akong paliwanag doon sa unang page. Kung balikan natin ito, doon sa ano ang itiyak. Okay, pag in-scroll down ninyo ito nandito how does the system work? Students aiming for a bachelor's degree through the traditional method usually complete their college or university education in 4 or 5 years, depending on the curriculum and the number of units or credits they complete per term. Some schools are under the trimester program, while a few others are still under the 2-semester system. Such may also affect the length of time students spend with the institution until the completion of all their requirements. Under the regular program, students are only allowed a maximum number of units or credits to complete within one term, even if they are capable to take up more. Other institutions, especially those that offer regular asynchronous online or distance learning program in their system, have a minimum residency, which allows the students who can complete the requirements earlier to enroll on the next term. For instance, ito halimbawa, isang online university, pinapayagan niya ang kanilang estudyante ng 1 hanggang 8 subject, equivalent between 3 and 25 credits or units per term. The maximum length of a term is 98 days and the minimum residency is 50 days. Ibig sabihin nito, kailangan kumpletuhin mo yung halimbawa, 8 subject ang in-enroll mo. Kailangan matapos mo yan sa loob ng 98 days. Paano kung mabilis ka at magaling ka, tinapos mo ng 30 days lang? Hindi ka pwedeng mag-enroll sa susunod na term hanggang hindi nakukumpleto yung 50 days. Kailangan mo nang makumpleto yung 50 days na minimum residency bago ka uli mag-enroll sa susunod na term para doon sa mga iba pang subject mo na kailangan mong tapusin. Paano kung nag-lapse yung 98 days at hindi mo natapos? Ito naman ay kailangan mong mag-request ng extension. Pwede magbayad ka ng extension fee para magkaroon ka uli ng mga 30 days na additional para dun sa subject na hindi mo pa natapos. Siyempre may fee yun. Paano kung natapos yung 30 days at hindi mo tinapos at hindi ka nag-request ng extension? Pwedeng i-mark nila na incomplete yon yung subject. Kaya kung mag-re-enroll ka uli sa susunod na semester, kailangan i-enroll mo uli yung incomplete na yun na subject. Kaya magdedesisyon ka ngayon. Ano ang gagawin mo? Mas mura ba yung mag-request ka ng extension or i-re-enroll mo na lang uli yung subject na hindi mo natatapos? Ganyan ang ibig sabihin ng residency sa mga eskwelahan na katulad nito. Baba pa tayo, tingnan natin ang ibang mga katanungan dito. Hello po, ano kayang course ang pwede kong i-take kapag may 7 years experience ako sa BPO industry? Ano-anong school ang may mga ganitong course? I-share ko ulit yung page at yung website at ipapakita ko sa inyo kung ano yung guide para sa inyo tungkol dyan. Ito, balik tayo sa homepage. Ito yung homepage, scroll down. Pansinin nyo dito, ayan o, latest information sabi niyo dyan, BPO. I-click nyo lang yung BPO o kaya ang pwedeng gawin ninyo na isa ay punta kayo dito, itiap.org/ tapos type nyo BPO. Yan, pareho ang pupuntahan yan. Either i-click nyo lang yan, itong BPO na ito, or ito. Tingnan natin pag clinic natin yan, pupunta ka ngayon sa BPO. Ayan, itiap BPO industry. Ano ang makikita mo dyan? Ayan, for those working
for companies in the BPO industry who want to enroll under the ETIAP. Different job descriptions in that field cover a wide range of equivalent degrees and mostly not related to each other. Just saying BPO is not enough to qualify one to enroll under the program. Here are some fields to consider. Ito na ngayon. Hindi ko na i-elaborate ito. Pakitingnan nyo na lang itong page na ito para makita ninyo dahil depende sa anong ginagawa mo sa BPO. Pwedeng Bachelor of Arts in English, pwedeng BSIT, Office Administration or Business Administration at iba pa. Hindi ko na i-elaborate ang content nitong page na ito. Kayo na lang ang pumunta para makita ninyo. I-share ko din ang link na ito doon sa nagtanong doon sa ating Facebook group. Okay, ito pa. Isa pang tanong bago tayo magtapos para sa susunod uli yung iba. If you are unemployed but has more than 5 years of work experience, hindi ba siya problema to enroll to any school offering ETIAP? Thank you. Sabi niya dito. Walang issue, pwede kang mag-apply. Pero doon sa CMO, doon sa ETIAP, CMO 29 Series of 2021, mayroong instruction doon kung ano ang dapat mong gawin doon para doon sa currently unemployed. Balikan natin yan. O di, pag nandito tayo sa homepage ng ating ETIAP website at scroll niyo uli doon sa sidebar kung nasa desktop kayo, wala na dito kasi medyo matagal na yun, CMO 2021. Ganito ang gawin nyo. I-type nyo dito, doon kayo sa search bar, tiap.org, and then CMO 29 S 2021. Pagkatapos i-enter nyo. Click nyo yun o kaya enter. Ito na yung CMO 29 Series of 2021. Kinuha natin ito sa CHED. Ito ay galing sa kanila. Ibig sabihin, ito yung memorandum, pinaka-latest na instruction ng Commission on Higher Education sa mga school at mga aplikante kung ano yung procedure ng pag-implement nito. Ayan, kapag in-scroll nyo pababa, makikita ninyo dito yung para doon sa mga currently unemployed at ano yung kailangan ninyong gawin para kayo ay pwedeng makapag-enroll. Andito na yung mga learning platforms nila. Ayan, medyo mahaba pero pagtiyagaan yung basahin kaysa sa kayo ay maligaw at baka maloko pa kayo ng mga scammers na sasabihin nila ito ETIAP pero hindi pala at napa-enroll kayo sa iba. Kaya mas magandang maintindihan ninyo ito pagtiyagaan yung basahin, intindihin para makita ninyo paano ba ini-implement ang ETIAP. Actually, maraming school ang nagsasabi. Ang sabi nila kaya hindi nila sinasagot yung tanong ng iba dahil naibigay na nila yung buong information. Pwede nilang chinyat ang haba. Minsan ibang school, ang haba ng kanilang instruction talaga. Kailangan basahin mo, isa-isahin mo para maintindihan mo. Pagkatapos magtatanong uli, nandoon na nga doon sa ibinigay nila na instruction. Yung iba naman, infographics ang kanilang ibinibigay sa mga aplikante, yung mga nagtatanong. Di picture, pero makikita mo, malinaw yung procedure. Kaya lang sa bilis ng pagbasa, nagmamadali, hindi tinitingnan yung bawat detalye doon, tapos magtatanong uli. Hindi kayo sasagutin talaga kasi nandoon na nga yung instruction, basahin mo. Wala na silang panahon para ulitin na naman yung instruction na ibinigay sa inyo. Dahil yung iba dyan, sa school ay professor din. Yung iba dyan ay may ibang trabaho din. At ang ETIAP ay isa lang sa sakop nila na inaasikaso. Kaya ang pagsagot nila sa inyo kompleto at kailangan ninyong basahing mabuti. Kaya nga ang ating project naman, ito sa akin, ginawa ko ito para matulungan yung mga school na mabawasan yung kanilang responsibilidad sa pagsagot. Kaya information dissemination ito. Kaya minsan tinatanong ko yung mga school, ano bang information nyo tungkol dito? Kapag may nakita ako na pinost nila doon sa group, ay tinatanong ko sila, pwede ko bang isama ito doon sa website? Pag pumayag sila, ay idadagdag natin para mas madali ninyong mahanap. Okay? Na medyo mahirap hanapin talaga pag tiyagaan yung hanapin. Dahil kahit ako, pag dito, sasalita ako habang naghahanap, hindi ko talaga madaling mahanap yon. Pero ito yung kompletong CHED CMO. Circular Memorandum Order ang tawag ng CMO. Number 29 noong December 2021 ito.
Okay. Yan lang siguro muna ang sasagutin natin sa ating, video na ito at sa susunod, titingin pa ako ng mga katanungan dito at, puwede rin kayong magtanong para, sagutin din natin doon sa comment thread sa ibaba nung YouTube channel nitong video na ito, yung, mga katanungan ninyo na nais ninyong masagot. Kung hindi naman natin sagutin doon sa comment, ay sasagutin natin sa mga susunod pa nating video. Maraming salamat pong muli. At diyan po natatapos ang isa pang episode dito sa ating Etiap Philippines channel. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong panonood at nawa po nakatulong sa inyo ang impormasyon na aming ibinahagi sa video na ito. Kung kayo po ay hindi pa nakakapag-subscribe dito sa ating channel, ay pwede po kayong mag-subscribe para kayo ay ma-update. At kung may kakilala po kayo, mga kaibigan, na nangangailangan ng mga impormasyon na nandito, paki-advertise na rin sa kanila sapagkat nais naming bahagi ang mga impormasyon na ito para makatulong sa ating mga kababayan. Magkita-kita po tayong muli. Marami pong salamat sa inyo.